Mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome sa ating pag-aaral sa Book of Revelation dito sa ating channel na Snatch Away. Ako ang inyong lingkod at kaibigan, Elec Ebreo, at tayo magpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral sa aklat na ito ng Revelation. Ang ginagawa natin dito ay verse by verse at segment by segment ng bawat chapter, mga kaibigan. May kabagalan nga lang ang ating ginagawang pag-aaral dahil bihira din naman pag-record, pero mahalaga dito ay ang ating natututunan. Ang teaching ay nagbibigay ng kaalaman, at ang kaalaman naman ay naipapakita natin sa pamamagitan ng karunungan na ito'y na-i-apply natin o na isa pamumuhay ng ating mga natututunan. Tulad ng aklat na ito ng Revelation na isang apocalyptic or prophetic na tinatawag, ay isang babala sa darating na mga kaganapan sa hinaharap na di natin alam kung kailan ito mangyayari. Ganun pa man, kung tayo ay sanay sa pag-aaral natin ng prophecy, ay nakikita naman sa ating buhay ang pagiging handa. Handa sa rapture para sa church, sapagkat Jesus Christ will take away His church any moment or any minute. Kaya ang lahat na sumasampalataya kay Jesus Christ ay nabubuhay sa kabanalan at palaging handa. Ibig sabihin, seryoso tayo sa ating pagsunod sa aral at turo ni Jesus Christ. At tayo namumuhay ayon dito. At habang naghihintay na kaganapan ng mga pangako ng Panginoon, tayo naman ipatuloy nag-aaral ng kanyang mga salita upang ang mga salitang ating natututunan ay may bahagi natin sa mga tao na nangangailangan, sapagkat kailangan na lahat ng nilalang ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang tunay na pag-asa, ang bumabago sa buhay ng tao at naglalapit sa relasyon sa Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng kaalaman, nakikilala natin ang Diyos at nakikilala natin ang ating sarili. Okay, so ngayon ay tayo magpapatuloy sa verse 9. Yan, verse 9 tayo ngayon. Tungkol naman ito sa buhay ni John, ang apostol John, na siya ay nabilanggo sa island ng Patmos. At ngayon tutuhayan natin at kikilalanin natin si John at bilang mananampalataya at bilang lingkod ng Diyos, at kung paano siya namuhay sa pagsunod. Okay, magpatuloy tayo sa Revelation chapter 1 verse 9. I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island of Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Yan ang pahayag ni John. So, ang sinasabi ng mga dito ni John ay tungkol sa kanyang kinalalagyan. Si John ay dating disciple ni John the Baptist. At yung matatagpuan natin sa chapter 1 ng Gospel of John. Siya nga pala, si John ang sumulat din ng Gospel of John at saka ng Epistles of John, ang 1st, 2nd, and 3rd Epistle of John. Sa mga tuwid, hindi lamang itong Revelation ang kanyang isinulat, kundi simulat din siya ng Gospel tungkol sa pagiging Diyos ni Jesus Christ. Ang Gospel kasi ay sinulat ng apat na apostol. Si Matthew, si Apostle Matthew, sinulat niya ang Gospel of Matthew para sa mga Hudyo. Si Mark naman, sinulat niya ang Gospel of Mark para sa mga Gentiles, sa mga servanthood, no? At sinulat naman ni Luke ang Gospel of Luke para sa mga Gentile for manhood, humanity of Jesus Christ. So si Jesus Christ isang
ganap na tao. At ganoon din, si John, ang Gospel of John, isinulat naman ni John ito upang ipakilala yung deity ni Jesus Christ, ang pagiging Diyos ni Jesus Christ. Okay, so hindi lamang itong revelation ang kanyang isinulat. At si John ay dating disciple ni John the Baptist. Sa John chapter 1, na si John the Baptist ay nagbabaptize, ay tinanong siya ng mga Pariseo kung siya ba ang Misaya. Ang sabi niya, hindi. Darating ang Misaya na magbabaptize sa Espiritu at sa tubig. At na makita ni John na dumarating si Jesus Christ, sinabi niya, "Behold, the Lamb of God who take away the sins of the world." So nakita yon ni John at ni Andrew. At nung makita nila na naglalakad si Jesus Christ, sila ay sumunod. At tinanong sila ni Jesus Christ, basahin ko na nga. Mula verse 37 ng chapter 1 ng John, ganito ang nangyari kung paano nakilala ni John si Jesus Christ. The two disciples heard him speak and they followed Jesus. Then Jesus turned and seeing them following said to them, "What do you seek?" They said to him, "Rabbi, which is to stay?" When translated, "Teacher, where are you staying?" He said to them, "Come and see." They came and saw where he was staying and remained with him that day. Now it was about the 10th hour. One of the two who heard speak, one of the two John speak and followed him, was Andrew, Simon's Peter brother. Ayan. So gusto kong kilalanin natin muna si John habang tayo magpapatuloy sa pag-aaral natin Revelation. So si John ay dating disciple ni John the Baptist. Alam niyo nung una, ang lahat ng tao may mga tagasunod. May mga disipulo ang lahat mga tao. Sa ngayon nakikita rin natin marami mga tagasunod ang mga tao. Sa relihiyon, marami tagasunod ang nagtatag na relihiyon. At hindi ko na babanggitin ang mga pangalan pa niyan. Sa bagay, mas maganda na nga. So, yung mga tagasunod ni Buddha, ang tawag sa kanila ay Buddhist. Yan. So, sinusunod nila yung mga turo ni Buddha. At si John the Baptist naman ay mayroon din tagasunod. Ito ay marami kasing reliyon. So, isang example lang yan. So, si John ay mayroong mga disciples sapagkat nangaral si John sa disyerto, nang magbabautismo siya mula sa disyerto sa ilog ng Jordan. At ito na nga sina John, sina Andrew o si Andres at saka sina Philip, tagasunod dyan ni John the Baptist. Pero nang makita nila si Jesus Christ, sila ay sumunod kay Jesus Christ. At isa na nga dyan si John, si Peter, at pagkatapos ang ginawa ni Peter, hinanap niya ginawa ni Andres, sorry, balibaligtad. Hinanap ni Andres si Peter at siya ay pinakilala kay Jesus Christ. At si Peter ay isa na naging disciple at naging masugid na tagasunod niya. Ganoon din naman si John, hinanap niya ang kapatid niya si James at pinakilala kay Jesus Christ. Si Philip, pinakilala din niya ang kapatid niya si Nathaniel kay Jesus Christ. So ang mga ito na mga kilala kay Jesus Christ, pinupuntahan yung kanilang pamilya at pinapakilala kay Jesus Christ. Sinadala nila doon kay Jesus at pinapakilala. Sa bandang huli, si Jesus Christ ay tumawag ng mga disciple. At ang mga disciple na tinawag ng una ay si Peter at saka si John. Hindi na si Andres. Si Peter and John na ang tinawag niya. At pagkatapos, balik na dyan. So, ganoon nga. Pagkatapos, si James and John ay naging disciple na rin. So, itong mga ito, ang mga unang naging disciple, si Philip,
sina si Peter, si James, si John. At ang naging closer sa mga disciple na tinawag niya, so sa madaling sabi, yung nagkaroon ng 12 disciples, si Jesus Christ yung tinatawag ng mga apostle. And among them, ang pinaka nasa inner circle ni Jesus Christ is si James, si Peter, and John. Pag binanggit na pangalang Peter, kasunod nun si John kasi itong tatlong ito ang naging close friend ni Jesus Christ. And then among them, si John naman ang naging mas malapit kay Jesus Christ sapagkat walang ginagawa si John kundi nakikinig lang. Hindi katulad ni Peter na si Peter ay kung ano very temperamental. Samantalang si John ay lagi nakikinig kay Jesus Christ. Hindi siya temperamental, basta siya tagapanginig. And then later si John ay tinawag na John na siya ang beloved disciple ni Jesus Christ. At babasahin ko sa inyo sa chapter 13 ng Gospel of John. Ito ay nung panahon na malapit na ang crucifixion ni Jesus Christ. Sinabi niya mayroong magkakanuno sa kanya habang sila ay nagdaraos ng kanilang huling hapunan, the Last Supper. And on verse 13, ipapakita ko lang sa inyo dito how close John to Jesus Christ. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. And then verse 24, that is verse 13:23 and 13:24. Simon Peter therefore motioned to him who asked who it was of whom he spoke. So, tinanong ni Peter kay John kung sino ang tinutukoy ng Panginoon na magkakanuno sa kanya. At yaman nalaman natin na he was betrayed by Judas Iscariot. And then, nangyari na dininay ni Peter ng 3 times si Jesus Christ. So, malungkot siya. At sa chapter 21 ng John pa rin, si Peter ay nalulungkot kasi siya dahil sa nangyari, bagaman si Jesus Christ ay tinignan siya na may pagmamahal kasi nung tumilaok ng tatlong beses mo, tinignan niya si Peter, sinasabi kasi ang totoo, tininay mo na ako. So malungkot siya at ginawa niya sa chapter 21 ng John ay nagaya siya ng pangingisda. So nanghuli sila ng isda, nangingisda sila. And then sa pangyayari yun, wala silang mahuli. Magdamag na. Sa verse 26 ng verse 6 ng chapter 21. And he said to them, cast the net on the right side of the boat and you will find some. So they cast, and now they were not able to draw it because of the multitude of fish. So doon si Jesus Christ dito nasa pampang, yung dalampasigan. At tinanong niya dito kung may huli na sila. Ang sabi nila, magdamag kami nangingisda pero wala kami mahuli. O sige, ihagis nyo yung lambat sa kanang bahagi nyo ng bangka. At ginawa nga nila. At nagulat sila sapagkat nakahuli siya ng napakaraming isda. Ngayon, sa verse 7, therefore the disciple whom Jesus loved said to Peter, ito ngayon, it is the Lord. Si John the Beloved ay napaka-sensitive at kilala niya si Jesus Christ kahit nasa dilim. Alam niya naman, kung ikaw acquainted, kaibigan mong matalik, kilala mong tao, kahit siya nasa sa dilim, makita mo lang ang anino niya, makikilala mo siya. So makikilala mo talaga siya. Kaya nung araw na yon, nung madaling araw na yon, na sila nangingisda, ay sinabi nga sa kanila ni Jesus Christ na ihagis sa kanan ng lambat at nakahuli sila. Dito sinabi ni John kay Peter, Peter, ang Panginoon yon. Kilala. So ganoon si John the Beloved, John the Apostle. So no, bisa si John,
ay bilang isang kaibigan ni Jesus Christ. So, bilang disciple ni John the Baptist. Pagkatapos, tinawag sila na maging disciple at sila ay napiling mga apostol. So si Peter, si John ay naging apostol at si John naman ay naging pinakamalapit. At kung tawagin niya si John ay John the Beloved. And then, lumipas pa ang panahon, nagkaroon ng persecution sa kanila. Una, si James ang napugutan ng ulo. Napugutan ng ulo si James ni Herodes. And then lahat ng mga disciple dumanas ng martyrdom. Naging martyr ang mga disciple. At sa panahong ito, na sinulat ni John ang Revelation, siya na lamang natitira na disciple sapagkat namatay na lahat. Namatay ng lahat ang kanyang mga kasamahang apostol. Baging si Paul, na tinawag din ng Panginoon sa panahong ito, nang sulatin ni John ang Revelation, ay patay na rin si Paul. Sapagkat nang sulatin ni John, nang idikta ni Jesus Christ kay John, ang Revelation niya, ang kapahayagan niya, ay 95 AD. Sa panahong ito, patay na si Paul. So, si John na lang natitirang apostol. At sa panahong ito naman, si John ay hindi pa rin tumitigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya naman sa bandang huli siya tinawag na John the Evangelist. So si John bilang disciple ni John the Baptist, naging disciple ni Jesus Christ, naging close kay Jesus Christ, naging beloved niya, napamahal kay Jesus Christ hanggang namamatay si Jesus Christ. Hindi siya tumigil sa pangaral at kaya siya tinatawag na John the Evangelist, at hindi siya mapagilan ng Rome sa kanyang pangangaral, kaya siya ay nakaranas ng maraming mabigsat na pag-uusig. At ayon sa kasaysayan, si John ay itinubog siya o inihulog siya sa kumukulong drum ng langis. Pero hindi siya namatay. Gustong-gusto na siya mamatay ng mga Romans sapagkat wala silang tigil. At kung natatandaan niyo sa Book of Acts, sa chapter 5 ng Acts, at sina Paul at si Peter at si John ay nangangaral, sila ay hindi mapigilan, kaya sila hinuli ng mga sundalo ng Romans at pinagbawalan ng mangaral. Pero sabi ni John at ni Peter noon, we ought to obey God rather than man. So ganun katindi si John sa pagpapatutuo tungkol kay Jesus Christ. Sapagkat naranasan nila, anong sinabi ni John, maghintay kayo sa Jerusalem, and when the Holy Spirit comes upon you, Acts chapter 1 verse 8, you will be my witness in Jerusalem, Judea, and throughout the end of the earth. So si John ay napuspos ng Espiritu, at higit lang sa kapuspusan ay kaalaman pa. Kaya siya hindi mapigilan ng Rome sa kanyang papahayag na salita ng Diyos and bilang martyr ni Jesus Christ. Bilang witness, kasi yung sinasabi doon, you will be my witness, ay magpapatuto, maging saksi, para patunayan na si Jesus Christ ay Diyos na totoo. At yun din ang ginawa ni Paul noon. Paul said, Jesus is the Christ. Si Jesus ang Kristo, He is the only Messiah. Wala nang iba. He is the only Savior. Yan, itong ginawa ni John, ang mga apostol ay inusig, pinersecute na mga Romans at ng mga Pharisees. At dito nga si John ay ngayon sinasa sa island of Patmos. Because of the proclamation of the Word of God, itinapon siya dahil hindi siya namatay sa kumukulong langis. Itinapon siya ngayon sa island of Patmos. Sa island of Patmos, alam nyo, ang island of Patmos, ito ay isang isla sa Mediterranean Sea, malapit sa Aegean Sea.
ito yung isang isla na bilangguan katulad ng Alcatraz. Dito kinukulong, ibinibilanggo yung mga tao na wala ng kalayaan habang buhay ang hatol sa kanila. At tulad din dito sa atin sa Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na Iwahig. Ito ay sa probinsya ng Palawan. Ang Iwahig ay isang isla na ginawang bilangguan noong panahon pa ng Kastila at Amerikano. At hanggang sa ngayon ay mayroong mga bilanggo dito sa island ng Iwahig sa Palawan, at ang mga dinadala doon ay mga habang buhay ang sentensya. So ganoon ang kalagayan ni John sa island of Patmos. It is a solitary place, malungkot na lugar. At habang nandoon naman siya, ito ang nangyari. Doon niya sinulat ang Book of Revelation. Doon didinikta ni Jesus Christ sa kanya ang Book of Revelation. So sa kabila ng kanyang katandaan, hindi pa rin siya natigil sa paggamit sa kanya. Hindi rin tumigil si Jesus Christ sa paggamit sa kanya. So, si Jesus Christ ang nagbibigay ng lahat ng kaalaman kay John upang ito ipahayag niya, at siya ginagamit ni Jesus Christ hanggang sa kanyang katandaan. O ganda naman, no? Habang panahon na nabubuhay, ginagamit ka ng Diyos para sa kanyang kawalhatian. Wow! Ang ganda naman ng panahon yon. So tingnan natin ngayon ang sulat ni John. Tingnan natin ngayon yung sulat niya. Okay. Tingnan natin ngayon ito. Ulitin natin ang verse 9. I, John, both your brother and companion in the tribulation and the kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island of Patmos that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Now, tingnan natin yung kanyang sinabi. Ang sinabi niya, your brother and companion and the sufferings. So, makita natin dito na si John is very, very humble. Hindi siya nagpakilala, I am the apostle of Jesus Christ. At sabi niya, I am your brother, your companion. So, we are on the same boat. Parehas lamang tayo. So, mapapansin natin na ang mga lingkod ng Diyos na totoo ay may character na pagiging humble. Humility is the character of the servants of God. Even si Peter, tingnan din natin si Peter noon. Si Peter ay mainitin ng ulo, temperamental, pero sa bandang huli, sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 5, ganito makita natin. Sulat ni Peter sa chapter 5 verse 1. The elders who are among you, I exhort you who am a fellow elder and a witness for the suffering of Jesus Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. So, ang gusto ko lang ipakita sa inyo mga kaibigan, ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi hambog, kundi humble. At makikita natin yan sa buhay ni John, sa buhay ni Peter, lalo-lalo sa buhay ni Paul. Lahat na itong mga apostol na ito ay may mga sinabi sa buhay. Hindi sila ordinary mamamayan lang. Si Peter, si John, sila ay may kakayahan, may kaya sa buhay sapagkat sila ay owner ng fishing boat. Si Paul naman, alam natin ang background ni Paul. So, ang mahalaga na gusto ibahagi sa inyo, makikilala natin ang tunay na lingkod sa kanyang karakter na pagiging humble. Hindi hambog. Hindi niya pinagmamalaki ang kanyang achievement. Ang mga apostol ang pinagmamalaki nila ay ang kanilang kahinaan at ang kalakasan ni Jesus Christ. Hindi sila mamalaki na sila malakas sa pananampalataya. Kundi sinasabi ng by His grace, I am what I am, sabi ni Paul. By His grace. So, bilang mga ngaral ng salita ng Diyos, at isa na rin sa mga ngaral, almost 39 years na ngayon, humility, mga kaibigan. Ang lingkod ng Diyos hindi dapat maging mayamang.
At ang mga lingkod ng Diyos ay hinubog sa maraming pagsubok sa buhay. Sa ngayon, marami tayong nakikita, napapanging mga false teachers na sobrang niyayabang. Ang lalakas ng pananampalataya, ang sabi ng mga alagad ng apostol, ang aming kalakasan ay ang kahinaan ni Jesus Christ. Yun. Yung kahinaan ni Jesus Christ sa aming kalakasan. Hindi namin magiging kalakasan ang kalakasan ni Jesus Christ. So one thing na gusto ko lang ipakilala sa inyo ang tunay ng mga lingkod. Those character is humble, humility. Sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad noon, kung ako ay pinag-uusig, kayo man ay pag-uusigin din. Dahil sa akin nagalit ang mundo, kaya sa inyo ay magagalit din. So all servants of God, all the followers of Jesus Christ is not exempted from any trials and sufferings. Hindi tayo exempted sa trials and sufferings. But, mind you, these trials and sufferings will make us strong in our faith kay Jesus Christ. Itong sufferings na to na naranasan ng mga apostol, naranasan ni John, lalo-lalo na siya ay nandito ngayon sa malungkot na isla, nag-iisa, he is in solitude, matanda na siya, pero dumating pa rin ang pagkakataon na nandun ang matapat na Panginoon. Ang sabi nga ni Jesus Christ, go and preach and teach and make them disciple. And I'll be with you throughout the end of the earth. So ngayon si John nasa island of Patmos, nag-isa ba siya? Now here Jesus Christ came to him. At ibinigay sa kanya ang napakahalagang revelation. Ito ay direkta mismo si Jesus Christ ang nagdidictate kay John ng kanyang sasabihin at susulatin. Hindi katulad noon na it is by the inspiration of the Holy Spirit na sila sumulat ng Gospel of John, ng Epistle of John. It is by the inspiration of the Holy Spirit. But this time, sa Book of Revelation, it is personal dictation of Jesus Christ, the presence of Jesus Christ at Patmos kay John, the evangelist. Can you imagine that? Ano sa'yo ni John? Matanda na siya, ginagamit pa siya. So, tingnan nyo ang itsura ko. I'm 71 going to 72. Kung gaano kainit ako nung 33 years old ako, na ako mag-start magturo. Hindi nawawala yung init sa akin ng salita ng Diyos. Tulad din ni Jeremiah. Si Jeremiah nakaranas sa maraming pagsubok. Surrender na si Jeremiah. Sabi ni Jeremiah, ayoko na. Pero sabi ni Jeremiah, yung apoy sa aking mga buto na salita ng Diyos ay hindi ko isiwalat, ipahayag. Ganyan din ako. Ganyan din mga lingkod. We experience so much sufferings. And there were times na talagang gusto nang tumalikod, gusto na umayaw. Pero yung salitang natanim sa puso ay nag-iinit. Lalo na this time, mga kaibigan, pagdating nitong pandemic na to, nag-retire na nga ako noong 2017. Pero dahil nga sa maraming problema, ang problema ko dati, pera, dati naging problema yung aking spiritual walk with the Lord. Marami naging problema. Dito ngayon, ang naging suffering ko ay health. Pero, hindi pwede. Lalo-lalo na ngayon, mga kaibigan, ang ating sitwasyon, pandemic, at hindi na matitigil ang kahirapan darating. Hindi ako naniniwala naulad pa ang daigdig sapagkat sinabi ni Jesus Christ, before He will come, the world will be deteriorating.
the lawlessness, sobrang kasamaan ang mangyayari sa daigdig. So yung mga prophecy uunlad pa ang Pilipinas, walang uunlad na bansa maliban sa Israel. Hindi uunlad ng Pilipinas, lulubog ang utang. Lulubog sa utang ang Pilipinas. At lalo mabubulok ang mga Pilipino dahil sa kasalanan. Ang payayamanin lamang ng Diyos na bansa ay ang Israel sapagkat yan ang kanyang pangako hanggang sa magkaroon ng Gog and Magog war. Sapagkat dahil sa kayamanan ng Israel, doon sila lulusobin ng Russia and their allies to plunder their treasure. Yan nakita natin ngayon. Yumayaman ng Israel at nagkakaroon ng peace deal sa iba't ibang bansa. Nakaaway na Israel now, meron ng peace deal sa UAE, sa Bhutan, sa Morocco, at saka sa Bahrain. So it's leading to the Ezekiel 38 war, the Gog and Magog war. Yan ang mangyayari mga kaibigan. Pero yung uunlad pa ang mga bansa, hindi na uunlad ang mga bansa. Ang uunlad lamang ay mga tao na kay Kristo. Anong kaunlaran? Kaunlaran sa espiritual na bagay, sa nabuhay, sapagkat sinasabi rin sa huling panahon ang masama ay magpapakasama, ang mabuti magpapakabuti. Yan ang tiyak na mangyayari mga kaibigan. So, si John the Evangelist at sa ngayon mga kaibigan, si John ay matanda na ginamit pa ng Diyos at salamat sa Diyos sa pagkataon ng pagsasalita pa dito sa video na to na inyo napapanood. Ay nilalahad ko ang laman ng puso ko. Ang laman ng puso ko ay maligtas sa mga tao sapagkat darating ang angkot ng Diyos sa mga taong tumanggi kay Jesus Christ. So this time, katulad ni John noon, katulad din kaming mga kami, hindi lang ako, marami nangangaral ng tao sa puso ang pangangaral. Hindi namin naalintana ang pagsubok namin sa buhay, hindi namin naiisip ang tagumpay sa buhay, ang naiisip namin kung paano kami magpagpapahayag ng salita ng Diyos because of the urgency of the gospel. Wala sa isip namin ang tagumpay o kayamanan, ang nasa isip namin ay kaligtasan ng mga tao. Sapagkat tiyak na ang tao kapag ka namatay na walang Kristo ay impyerno ang patutunguhan mga kaibigan. Lalo-lalo na kung nag-aaral tayo ng prophecy, look at the election in America today. Hindi pa tapos ang eleksyon sa Amerika, may mga protesta pa. And ang eleksyon sa Amerika, hindi na ito labanan ng Democrat at ng Republican. This is spiritual warfare sa nangyayari sa Amerika mga kaibigan. It is spiritual warfare. It's good and evil. The socialism and capitalism ang lalaban. And behind that is the World Economic Forum or the New World Order. The coming of the Antichrist. Natiyak na darating after the rapture of the church. So mga kaibigan, ito ang dahilan kung bakit si Jesus Christ ay ginamit pa rin si John, isinulat ng Revelation at ang laman ng Revelation mga kaibigan, this is a warning sa darating na puot ng Diyos. Galit ang Diyos sa mga tumanggi kay Jesus Christ na tanggapin tagapagligtas. Galit ang Diyos sa kasalanan, subalit mahal niya ang makasalanan. Lagi natin napapakinggan sa mga evangelist, God loves the sinner but hate the sin. At totoo yan. Kaya si John, the beloved, ang sabi niya, I am your brother, a companion in your suffering. So mga kaibigan, lahat ng tao sa mundo ngayon nagsasuffer. Mayamat mahirap ang problema, anxiety sa nangyayari. Kung anong kahihinatnan itong COVID-19. Well, yung vaccination darating yan, ang kursahang vaccination pagdating ni Antichrist, pero wala pa tayo sa tribulation. Yung usaping vaccine, that is for the tourism, for the health, and for the tracking. Mayroon na yan. Yan ang purpose. Pero ang mahalaga mga kaibigan, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sapagat ang lahat ng tayo nakatakdang mamatay at pag namatay ay nahatulan na.
Pero tandaan nyo, ang Diyos ay matapat at bago parusahan ng Diyos ang lahat ng tao nagkasala sa kanyang binibigyan ng pagkakataon sapagkat ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak sa buhay na walang hanggan. Hindi kalooban ng Diyos ang tao ay mapahamak. Kaya nga, kaya nga meron siyang timetable ng pagdating eh. Meron mahalaga siyang timetable bago siya magdating. Meron siyang timetable. Bagaman may mga may mga scoopers nangungutya, nangangantyaw sapagkat hindi pa dumarating ang Panginoon. Well, meron timetable mga kaibigan at alam ng Diyos kung kailan siya babalik sa Jerusalem para iligtas ang Israel at alam ni Jesus Christ kung kailan niya i-rapture. At sinasabi nga, nobody knows the day or the hour, kaya dapat tayo maghihanda. God daw si Jesus Christ, hindi niya alam, pero gano'n na yun. Hindi niya alam kung kailan. Lalo tingin natin, hindi natin alam kung kailan. Kaya lang, dapat tayo maghanda sapagkat tiyak ang dating ng Panginoon. So, ang hirap kasi nga nakakalungkot no? Nakakalungkot. Kapag ang tao ay tumanggi kay Kristo, ano mangyayari? Pero bago sila tumanggi, ay may pahayag naman ng Diyos. Tulad ngayon, December na, ilang araw na lang, Pasko na. Anong pagdiriwang ng mga tao sa Pasko? Pagtanggap na regalo. Pero nandito ang regalo ng Diyos na gusto kong matanggap ninyo. John chapter 3:16. Nagkakaano na yan. Yan ang problema ko mga kaibigan. Yung aking health. Kapag natatagalan ako ito nga, ang depression ko mula ulo hanggang paa. Nagbabara na yung aking ilong. Nahirapan akong magsalita. Kaya nga't maaari ay maiksi lang ang recording. Ngayon, ito ang regalo ng Diyos. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Ito sana ang regalong pag-isipin ninyong matanggap sa Kapaskuhan ito. Hindi ipinanganak si Jesus Christ para tayo ay hatulan. Siya ay naging tao para tayo iligtas sa ating kasalanan. Yan ang kaligtasan na gustong matanggap natin mula sa Diyos. Ang kanyang regalo ng kaligtasan sapagkat si Jesus Christ lamang ang tanging tagapagligtas at walang maliligtas maliban sa Kanya at wala naman tao makakasunod sa kautusan na binigay ni Moses. So yan ang kanyang biyaya. Pero sa kanyang pagbabalik, ang ililigtas lamang niya ay ang Israel. Israel lang. Bagaman sinasabi mayroong maliligtas sa mga Gentile, pwede. Sapagkat yung mga Gentile ay yung mga mapupugutan ng ulo. Sapagkat ang Israel sa panahon ng pugutan ng ulo, tatakbo na yan sa lugar na itinakda ng Diyos sa wilderness or the city of Petra. Ipipreserve doon ng Diyos ang Israel katulad ng ginawa niya sa Egypt na sila ay nasa Goshen. Ligtas sila. Pero ang tao na maiwan ang tumanggap ng tatak, Lord thy Christ ay eternally condemned. Kaya ngayon pa lang sana mga kaibigan, isipin nyo na inyong kaligtasan sapagkat walang makapag-ibibigay ng kaligtasan sa inyo maliban kay Jesus Christ. Walang relihiyon makapagbibigay ng kaligtasan. Siya lang ang tagapagligtas. At wala namang pagdidesisyon ng iyong kaligtasan maliban sa iyong sarili. Ikaw lang ang mapagpapasya. Hindi pwedeng ipagpasya ng iyong magulang, ng iyong kaibigan, ng iyong relihiyon ang kaligtasan mo. This is a personal decision. Kaya habang may panahon pa, pag-isipan mo na. At kung gusto mo maligtas, kung gusto mo. Kasi may free will naman. Kung gusto mo, maliligtas ka. Kung ayaw mo, nasa iyo yan. God gave us a free will. Ang paraan ng pagiging ng kaligtasan ay pagsisisi ng kasalanan. Repentance is a change of mind about Jesus Christ.
baguhin mo ang pag-iisip mo tungkol kay Jesus Christ. Hindi siya isang idol, hindi siya isang tao, hindi siya isang Diyos-Diyosan o naman. Siya ay Diyos na totoo na siya lang ang namatay para sa iyong kaligtasan at nabuhay na muli para sa iyong kapatawaran ng mga kasalanan. So nagkakamali-baliktad na. Nagkakamali-baliktad na. Okay mga kaibigan? At kapag nagawa mo yan, maghanap ka ng simbahan o fellowship with church kung saan si Jesus Christ ay sentro ng katuruan. Manalangin ka, nalagay ka ni Jesus Christ sa isang gawain kung saan siya ang nagpapalakad, nagpapatakbo ng gawain. Hindi yung tao nagpapatakbo. Because si Jesus Christ ang nagpapatakbo, ang director ng church ay ang Holy Spirit. So okay, kung ginawa mo yan, ay magpatuloy ka lang at sana magpatuloy ka rin sa panunood ng aking channel ng Snatch Away. Sabagat dito, ang aking pagtuturo ay solid from the scripture. Wala tayong haka-haka at ang bagaman ang pagsasalita, I'm not an eloquent speaker. Bagaman ang kabataan ko ay magaling ako magsalita because dati akong salesman. Pero ngayong matanda na ay talaga nagkakabulo-bulo ng dila, At kulang na rin ang may diferensya na rin. But at least, mga kaibigan, mayroon pa rin kang mapupulot na maganda, karunungan at kaalaman dito sa channel na to. Pagtsagaan nyo lang mga kaibigan. Pagtsagaan nyo lang. And I promise you, si Jesus Christ ang ipapakilala ko sa inyo. We preach Christ, not ourselves. Ang sabi ni Paul. At yan, dito sa channel ng Snatch Away, ang makikilala nyo ay walang iba kundi si Jesus Christ, kundi ang kanyang pag-ibig, ang kanyang manasakit sa lahat ng nilalang ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos na kayo ay mapapahamak. Kaya nga, sinugo niya si Jesus Christ upang tayo tumpusin sa ating mga kasalanan. At bilang katibayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Mabayaran lamang natin, na mabayaran lamang niya ang kasalanan natin. He paid the debt that He did not owe. Okay, maraming salamat. At pasensya na kayo, medyo napulutin nyo na lang yung mga magagandang na pahayag. At sana ay mag-rapture na. Ang hirap ng buhay sa mundo, mga kaibigan. Mahirap nangyayari. At pahirapan ng pahirapan. Ako ay hindi prophet of doom. At ako ay non-prophet. Pero according to some economist, ay nako, this coming year, 2021, mas gulbi pa ang hirap ng kabuhayan. Maraming kumpanya mag-collapse. At bago yan, saka na natin pag-aralan tungkol sa economics. Babay na. Maraming salamat. Kasi ang Diyos mayroon din God sa economics. Okay, maraming salamat. Ako yung lingkod at kaibigan Eli Cabreo. May the Lord bless you and keep you hanggang sa muli.